Sa right mga Siwa Nation, no? Nandito na yung Rebel 500 na kukunin natin. Okay na to sir, check ko na lang yung papel. Ako naghahanap ako ng pamparelax na motor, ikaw naghahanap ka ng sakit ng katawan. Kasi raw na sports bike eh. Nakita nyo na kung paano ako bumili ng motor. At sa mga nagbabalak bumili ng second hand na motor, para sa inyo tong episode na to. Tips on how to buy second hand motorcycle. Masyadong komplikado ang mga big bike. Marami tong pyesa, hanggang laman loob, marami tong pasuot-suot. Kaya dapat i-check nyo maigi. Ano mga dapat i-check externally? Forks. Tingnan nyo kung may gas-gas. Tingnan nyo kung may tagas. Nakita kayo may tagas, mayroong problema. Ito naman, sa bearing. Pag yan nangangalawang or may luha ng kalawang sa axle, sira ang bearing. Nawala na yung grasa, kaya kalawang na yung lumuluha. Preno. Tignan nyo kung maganda pa yung balik, baka malagkit na sobra. Nagkakaroon din to ng marka or nababali pag tumataob. Kaya may marker yan para pag sumemprang dyan napuputol. Sa kaso ng Rebel na to, ganda. Check nyo rin yung rear shock. Tignan nyo kung may langis, may gas-gas o may sign ng kalawang. Pag may ganon, mayroong problema. Bracket at kadena. Gusto nyo malaman paano i-check to? Paandarin nyo po yung kadena nyo at tignan nyo kung pantay-pantay yung ikot nya. Minsan kasi may maluwag, may masikip, ibig sabihin yung kadena nyo is pilipit na. Hindi yung recommended na kadena lang ang papalitan or sprocket. Dapat po yan set palagi. Number 1 indicator ko lagi nasa ilalim. Dito yan o. Dito may tama. Itong tornilyo na to, lagi yan pag nag-slide. Foot peg. Sa ibang motor, merong tinatawag na banking limiter. Yun ang tawag ko dun eh. Palatandaan ko yun, if ubos na ba siya or bali, at least malalaman ko kung nasagad na yung motor. Sa case ni Rebel, wala siyang ganun. Pero estima ko, kung itong motor na to tataob, ang unang tatamaan ay itong pedal niya. At saka itong ilalim na to. Right side, wala tayong sinabitan. Kahit ito, dapat may tama to kung tumawag to. Check nyo lagi yung pinaka lowest point ng motor. Doon nyo tignan sa ilalim kung may gas-gas or may problema. Semplang proof, pasado. Paano pag-check ng knuckle bearing? Dapat pag niliko nyo ganyan, smooth all the way. Matigas, pero dapat smooth. Pag may naramdaman kayong kumakanal, kumakanto, or may kakaibang stop, pwedeng may sira o yung knuckle bearing or pwedeng may adjustment kailangan sa loob. Pero sa Honda Rebel na to, malinis. Nakita nyo ako kanina, no, tinakpan ko yung tambucho, no. So normal yun na nakasanayan kong ginagawa para marinig ko kung may problema yung makina. Tinatakpan ko yung tambucho, saka ko i-rev ng i-rev. Malaman ko kung may singaw. Usually kasi pag pinigilan yan, lumalabas yung kakaibang tunog niyan sa loob. Pero sa Honda Rebel na to, pasado ulit. Pag titingin din kayo ng second hand na motor, tignan nyo yung mga switches. Pindutin nyo lahat, tignan nyo, make sure na gumagana at malulutong yung switches. Minsan kasi, sa meetup gumagana, pero pag umandar na at nainitan na ilang araw, biglang hindi na ito magpa-function. So, pantayan nyo maigi yung mga switches, make sure na nagpa-function bawat isa. Ganda ng switches, malulutong, halatang hindi napipilan sa araw. Kasama na rin natin sa pag-check ng motor na second hand yung preno. Yun oh, makapal pa. Ay sir, hindi masyado gamit to ah. Okay. Mas makapal yung unahan. Mabait na driver si sir. Hindi siya masyado mapreno, kumbaga ibig sabihin relax siya magmaneho. So yung preno natin, pasado ulit. So sa mga fluids naman, sa mga engine may silipan ng langis. So merong marker yan, merong lowest, merong highest. Ito naman nasa kulat ng Rebel 500. Meron siyang low, merong upper. Pero sa status niya, ayan o, mataas pa naman. So dapat yan, ile-level nyo yan. Tatayo nyo konti yung motor. Check nyo. Maganda rin ang status ng oil ni sir. Primera. Primera tayo. Pag ina-clutch ko na siya, at halos mabibitawan mo na, hindi pa rin umaandar hanggang mamatay na lang, ibig sabihin, running clutch na yon. Pero sa kaso ng Rebel 500 na to, tingnan nyo, half clutch pa lang, gusto nyo na umandar.
majority ng big bike is merong tinatawag nilang RFID. Sa kaso nito, ang swerte natin, may laman na bawat isa at binigay na sa atin ni sir. Ayun oh. Sa amin na raw yan. Pag bumili kayo ng big bike, pag meron na pong ganito at kung merong load, napakaswerte ninyo. Sa gas tank naman, gali ko na rin itong chinecheck. Nalalaman ko kung basta-basta lang nagpapagas si sir o kaya kung saan-saan lang siya nagpapagas. Alam nyo paano? Sa gas cap. Kung ito punong-puno na ng kalawang at ito madumi, ibig sabihin si sir medyo hindi maselan sa pagpapagas. Pero sa kaso na to, tignan nyo, malinis, alikabok lang nandyan, walang nangangalawang. It goes to show na ang parkingan nito may bubong. Boss, bakit gusto mo ba yung reverse? Kasi sir, ito gagamitin ko to pang endurance. Anong endurance boss? Siyempre, yung bago ngayon sir, yung Vitor Endurance.